Bago natin umpisahan ang ating susunod na kabanata, ay mag-shoutout po muna tayo sa ating mga lodi. Shoutout kay Nace, Jeffrey Condat, Alvin Mark Alberca, Rogie Reproto, Recap Manhua Excited from Surigao City, Ryzen Pangkoga, Michael Kane Perez, Ace Justin, Anime Fans from Dinagat Island, Mondaido Joey from Burias Island, Paul Patrick Sundolan Paraiso, Light Yagami, Julius de Guzman, Swordmaster, User, at kay Christian Rica Blanca. Salamat sa suporta mga lods, pahit ang like button mga lodi. Sa pag-uumpisa ng ating karugtong na kabanata sa CCT kung saan papunta ang ating bida at mga kasamahan nito ay batid sa lugar ang mga naganap na paglusob ng mga zombies at may mga namatay na mga sundalo, at habang tumatakbo ang ibang sundalo para iwasan ang mga zombies ay napalingon ang isang sundalo sa mga zombies na humahabol dito. Pagkalingon ng isang sundalo ay napasigaw ito gayong malapit na siyang mahabol ng isang mutated na daga, at akmang kakageten na siya nito, at maya-maya pa ay nakagat nga siya nito, at habang kinakain ng halimaw na daga ang isang kasamahan nito ay pinagbabaril nila ito ngunit walang silbi ang mga baril nito gayong hindi tumatalab ang mga bala nito sa isang mutated na daga, at inutusan na nito ang kanyang kasamahan na tumigil na ito at tumakbo na lang gayong walang silbi ang ginagawa nitong pagbaril sa mutated na daga. Ngunit hindi pa rin ito nakinig kaya ginamit ng mutated na daga ang kanyang buntot para patayin ang sundalong umaatake dito. At sa pagwas-iwas ng buntot ng mutated na daga ay napatay nito ang dalawang sundalo, at nabigla ang isang sundalo sa kanyang nasaksihan gayong napatay na nito ang kanyang mga kasamahan. At habang ito'y takot na takot sa pangyayari ay napagtanto nito na walang silbi ang kanilang mga armas sa isang mutated na daga. Makalipas ang ilang sandali ay napaluhod na lang ang isang sundalo sa kadahilanang nawalan na ito ng pag-asa, gayong papalapit na din sa kanya ang mga zombies, at napatanong ang sundalo kung paano ito matatalo ng isang taong kagaya niya at dagdag pa na sinabi nito na ang sangkatauhan ay mabubura na sa mundong ito, at sa pagkakaluhod nito ay inintay na lang niya ang kanyang kamatayan, at papalusob na ang mutated na daga dito. Ngunit may isang kapangyarihang tumama sa papalusob na daga kaya nabigla ang sundalo kung sino ang may gawa sa pagpinsala ng isang mutated na daga. At sa pagdating ng ating bida ay sinabi niya dito na mali ang pinagsasabi nito, at napatanong ang sundalo kung sino itong mga dumating, at sagot na sinabi ng ating bida na ang sangkatauhan ay makakamit din nila ang kanilang pagkapanalo at sinisigurado iyon ng ating bida, at handa na ang ating bida at mga kasamahan nito na kalabanin ang mga grupo ng zombies. At ganun din ang mga zombies ito'y naghahanda na sa paglusob, at habang nasa malalim na pag-iisip ang ating bida ay napagtanto nito na nasa mababang antas lang ang mga zombies na nasa harap nito kaya walang silbi kung sasali pa ito sa kanilang laban, kaya iniwan niya na lang ito sa kanyang kasamahan para umangat din sa antas ang mga ito, at makalipas ang ilang sandali ay inutusan na ng ating bida ang mga kasamahan nito na sila na ang bahala sa mga ito gayong aalis siya para i-report sa himpilan nito ang kanilang pagdating para tulungan ang kanilang himpilan, at sang-ayon na sagot naman ni Zinyo na sila na ang bahala dito, at maya-maya pa ay kinausap na ng ating bida ang sundalong nakaligtas, at sinabi nito na sila ang ipinadala ni Commander Lu para tumulong, kaya itinanong ng ating bida kung saan ang kanilang himpilan. At sagot na sinabi ng sundalo na mabuti at dumating na ang kanilang tulong, at itinuro na nito ang gusali kung saan ang kanilang himpilan. Sa pagturo nito ay ginamit na ng ating bida ang kanyang shadow break, at dagdag na sinabi ng sundalo na ihahatid niya ito papunta sa kanilang himpilan, ngunit pagkalingon nito ay biglang nawala ang ating bida kaya napatanong ito sa gulat kung saan ito nagpunta. At makalipas ang ilang sandali ay nanlaki ang mata ng sundalo sa kanyang nasaksihan gayong napapalibutan na ng malalaking yelo ang buong lugar, at namangha ito na nagtataka, at sa kabilang banda naman kung saan ang kanilang himpilan ay nagalit ang isang hangal na opisyal gayong ang kanilang mga hukbo na dumedepensa ay natalo na at natatakot ito sa kadahilanang papalapit na ang mga zombie sa kanilang himpilan, at napatanong na lang ito sa kanilang commander kung ano ang kanilang gagawin. At sagot na sinabi ni Commander Huang kung iilan na lang ang natitira nilang sundalo, at kung kailan dadating ang mga tulong na kanilang hinihingi. At sagot na sinabi ng isang opisyal na aabutin ito ng kinabukasan bago makarating ang tulong na kanilang inaantay, at dagdag pa na sinabi nito na ang kanilang hukbo ay 1 oras na lang ang itatagal ng mga ito. Ngunit may report din na nagsabi dito na ang hukbo ni Commander Lu ay darating din ito kaagad sa kanilang lokasyon para ito'y tumulong. At napatanong ang hangal na mataba kung totoo ba ang sinasabi nito gayong ang himpilang iyon ay kakagawa lang ng kanilang shelter, kaya hindi ito naniniwala sa pinagsasabi ng isang opisyal,
At dagdag pa na sinabi nito na hindi totoo ang mga balita na narinig nito na nakaya nitong depensahan ang ganito kadaming mga zombies, at malamang ang mga ipinadala nitong mga hukbo ay nasa 100 lang mahigit, kaya naguguluhan na nag-iisip si Commander Huang kung ano ang kanilang gagawin sa sitwasyong ito, kung kailangan ba nila itong iwanan at tumakas na lamang. At sa kanilang pag-uusap ay dumating ang isang sundalo para mag-report, at sinabi nito na napigilan na ang mga zombies na paparating. Nagulat na nagtataka ang hangal na mataba sa kanyang narinig, at napatanong din si Commander Huang kung paano ito napigilan at sa anong kadahilanan, at sagot na sinabi ng sundalo na hindi niya alam ang dahilan ngunit dumating na ang tulong na ipinadala ni Commander Lu, at ito'y nasa labas ng kanilang himpilan, at dagdag na tinanong ni Commander Huang kung ilan ang dumating, at sagot na sinabi ng sundalo na ito'y nag-iisa lang, kaya napasigaw na nagtatanong ang hangal na mataba kung totoo ba ang sinabi nito na ito'y nag-iisa lang. At dagdag pa na sinabi nito na nagbibiro ba ang mga ito sa pagpapadala ng isang tao lang o talagang sinadya nila ito para sila'y inisin, at inutusan na ni Commander Huang ang kanyang sundalo na ito'y papasukin dahil sa gusto niya itong makita, at habang nag-aantay ang ating bida kung saan ang service room ay tinawag na ito ng sundalo para ito'y pumasok na sa opisina ng kanilang commander, at sa pagpasok ng ating bida ito ay nagpakilala sa mga ito, at sinabi nito na ito'y pinadala ni Commander Lu para tulungan sila sa pagpigil sa mga zombies na paparating, at sabay nagpakilala din si Commander Huang sa ating bida, at nagsalita ang mataba na hangal na bakit nagpadala si Commander Lu ng isang kagaya ng ating bida gayong ito'y nag-iisa lang at kung balak ba nitong magpakamatay, sa kadahilanang hindi nito alam ang kakayahan ng ating bida, at sa pagkakasabi ng hangal na mataba ay napatingin ng masama ang ating bida. At sinabi nito na hindi ito nag-iisa gayong may mga kasamahan din ito ngunit hindi sila ganun karami, at nasa harap ang kanyang mga kasama at nakikipaglaban na ito sa mga zombies, at hindi naniniwala ang hangal sa sinabi ng ating bida gayong maliit lang ang hukbo na dala ng ating bida kaya papano nito mapipigilan ang mga madaming zombies, at binanggit pa nito na ang isang team ay nasa 10 katao, at sa 10 katao na iyon ay walang kakayahan na pigilan ang ganoon karaming zombies. Kaya nagdududa pa rin ito sa pinagsasabi ng ating bida, at maya-maya pa ay sumigaw ito sa ating bida sa kadahilanang ginagawa silang mga tanga sa sinabi ng ating bida at dagdag pa na sinabi nito na kung takot itong mamatay dapat hindi na ito nagpunta pa, sa kadahilanang pag nawasak ang kanilang himpilan ay hindi rin maliligtas ang mga ito, ngunit sa pagsigaw nito ay nagalit ang ating bida at sinakaw ito ng ating bida gamit ang shadow break nito, at nagulat ang hangal sa pagsakal ng ating bida. At tinanong ni Commander Huang kung ano ang ginagawa ng ating bida at pakawalan niya ito, at sa pagtatangka nito na kung hindi niya ito bibitawan ay hindi ito makakaalis ng buhay sa himpilan. At nagalit ang ating bida sa sinabi nito na pagtatangka kaya pinagsasakal niya ang mga ito, at sa pagkakasakal niya sa mga ito ay sinabi ni Commander Huang na pag-usapan nila itong mabuti, at maya-maya pa ay dali-daling tumakbo papasok ang mga sundalo nito, at pinaligiran ang ating bida. At sinabi ng mga ito na huwag itong gumalaw at bitawan nito si Commander Huang, at tinanong ng ating bida kung ganito ba sila mang-troto ng taong tutulong sa kanila, at tinanong ulit ito ng ating bida kung ganito sila mang-troto ng wala man lang pagpapakumbaba ay madali lang sa kanya na tapusin ang mga ito, at magdahilan na lang kay Commander Lu na sinakripisyo nila ang kanilang buhay para makipaglaban sa mga zombies, at sabay sinabi ni Commander Huang na mag-usap sila ng mahinahon. At inutusan niya ang mga sundalo na ibaba ang kanilang mga armas, at sumunod naman ang mga ito, at maya-maya pa tinanggal na din ng ating bida ang kanyang shadow break sa mga ito, at nagsalita ang isang sundalo na nalaman na nila ang dahilan kung bakit napigilan ang paglusob ng mga zombies, at pumunta sila sa command department para tignan ang video ng pangyayari, at sa pagpunta nila sa command department ay inutusan nito ang kanyang tauhan na ipakita sa kanila ang aktwal na kaganapan. At nakita nga nila na may isang sundalo na nakasurvive sa paglusob ng zombies, at dumating ang ating bida kasama ang mga kasamahan nito at habang nakikipaglaban ang mga kasama nito ay pinakita sa video na ginamitan din ito ng malawakang atake ni Jinbao, at pagkatapos umatake ni Jinbao ay inutusan ni Anya ang kanyang alaga na ito na rin ang magpakitang gilas, at sa pag-atake ni Bugo ay ginamit nito ang kanyang buhawi na kapangyarihan, at ganun din si Siake. Ginamit nito ang mga tipak na bato at pinakawalan papunta sa mga zombies, at nabigla ang malaking halimaw sa nasaksihan nito. Sa pagkabigla nito ay napasigaw ang halimaw na zombie sa pagtataka na naubos na agad ang mga kasamahan nito, at maya-maya pa ay biglang nagyalo ang kanyang mga kinatatayuan gayon din ang kanyang mga paa, sa kadahilanang ginamitan na din pala ito ni Zinyu ng kanyang kapangyarihan,
At tuwang-tuwa ang sundalo sa kanyang nakita gayong ang mga kasamahan ng ating bida ay nagawa nitong pigilan ang mga zombies na papalusog, at dagdag pa na sinabi nito na malalakas ang mga taong dumating at tumulong sa kanila, na siyang kanilang tagapagligtas, at hirit din na sinabi nito na ang kanilang leader ay papunta na dyan sa himpilan kaya kailangan din nila itong tretohin ng mabuti, nanlumo sa pagkabigla ang tatlo sa kanilang nasaksihan, at hindi ito makapaniwala na ganito kalakas ang mga kasamahan nito. At maya-maya pa napagtanto ng tatlo na kailangan nilang humingi ng paumanhin sa ating bida gayong mali ang kanilang pagtrato nito, at sa paghingi nila ng paumanhin ay sinabi ng ating bida na kalimutan na nila iyon, at dagdag na sinabi din ng ating bida na kailangan nitong turuan ang kanyang mga tauhan sa pagtrato ng tama sa kadahilanang nakakainis ang mga ugali nito, at sang-ayon na tugon naman ni Commander Huang, at naramdaman ng ating bida ang malakas na aura na paparating sa silangang bahagi ng kanilang himpilan. At napatanong si Commander Huang kung tama ba ang binanggit ng ating bida na ito'y nasa silangang bahagi, at wala itong dapat ipag-alala gayong ang mga malalakas nito na hukbo ay nakadepensa sa silangang bahagi kaya hindi matatalo iyon ng mga zombies na paparating, at sabay sinabi ng tagapagmasid na ang kanilang silangang bahagi ay nalusab na ng 2 zombies, kaya nagtaka sa gulat si Commander Huang sa kanyang narinig na natalo ang kanyang mga hukbo, kaya inutusan niya ito na ipakita nito ang video ng pangyayari. At nakita nila na ang kanilang pader ay inaatake na, at ang dahilan sa pag-atake nito ay ang 2 beast monster, at ito ay nasa D rank. At inutusan ni Commander Huang na gamitin ang mga sasakyang panghipapawid nito para pigilan nito ang paglusob ng 2 halimaw, sa kadahilanang ito ang kanilang huling depensa at bawal ito na masira, at kinalaban na ng mga sasakyang panghipapawid ang mga halimaw. Sa pakikipaglaban nito ay ginamit na nila ang kanilang malalakas na armas, at sabay pumikawala ng isang missile, at namuo sa pinangyarihan ang pagsabog, ngunit buhay pa rin ang mga ito at gumanti ng isang atake. Sa pagganti nito ng isang atake ay nawasak nito ang kanilang isang sasakyang panghipapawid, at unti-unti na itong natatalo, at tumalon na din ang isang halimaw na buwaya para kainin ang isang sasakyang panghipapawid. Namlumo sa pagkakita si Commander Huang na natalo na kaagad ang mga tauhan nito. At sinabi ng hangal na mataba kung ano ang kanilang gagawin gayong hindi pwedeng masira ang kahuli-hulihang pader na kanilang depensa. At dagdag na sinabi din ng isa nitong kasama na ang mga kasamahan ng ating bida ay nagawa nilang depensahan ng maraming zombies, kaya hindi pwedeng iasa nila ito lahat sa kanila kaya inutos nito na tawagin ang lahat ng kanilang awaken na mga tauhan para protektahan ang kanilang himpilan. Ngunit sinabi ng ating bida na hindi na nito kailangan patawagin ang kanilang mga tauhan gayong ang ating bida na ang kakalaban sa mga D-rank na mutated monster, at ayaw na din ng ating bida na may mamamatay pa sa kanyang mga tauhan. Nagulat si Commander Huang sa kanyang narinig na ang mga halimaw ay nasa D-rank kaya napakadelikado kung lalabanan niya ito ng mag-isa, at sinabi ng ating bida na hindi na nito kailangan pang mag-alala gayong alam ng ating bida ang dapat niyang gawin. At umalis na ang ating bida sa pag-alis nito ay nakarating na ito sa pader kung saan ang 2 halimaw gamit ang kanyang shadow break, at napansin nito na may mga mahihinang zombies na papaakyat sa pader na kanyang kinatatayuan, ngunit ang kanyang pinuproblema ay ang 2 malalakas na halimaw, sa kadahilanang ito'y nasa D-rank at batid ng ating bida na may kamalayan na rin ang mga ito, gayong alam nito na ang kailangan nilang atakehin at wasakin ay ang pader na kanyang kinatatayuan. At sabay sumugod na ang ating bida sa 2 halimaw na beast monster. Sa pagsugod ng ating bida ay ibinuka ng halimaw na buwaya ang kanyang bibig, ngunit nagawa ng ating bida na sipain ang bibig nito at napaangat ang halimaw na buwaya sa pagkakasipa ng ating bida at ito'y bumagsak. Sa pagbagsak nito ay napatingin ang ating bida habang ito'y nasa ere, at nabigla ang ating bida gayong ang isang halimaw na ahas ay papaatake na din pala sa ating bida. At pagkalingon ng ating bida ay pinalabas na nito ang kanyang sandata at sabay hiniwa nito ang mga mata ng ahas na halimaw. Sa pagkakahiwa niya sa mga mata nito, ito ay napasigaw sa sakit, at nagulat ang mga hangal sa kanilang nasaksihan habang pinapanood nila ang ating bida. At sa pag-iisip ni Commander Huang ay nagtataka ito kung isa ba talagang tao ang ating bida at kung totoo ba ang mga bali-balita tungkol dito sa pagpigil niya ng mag-isa sa buong zombies. At habang nag-uusap ang mga sundalo ay nabalitaan nito na may mga dumating na natulong sa kanilang himpilan at ito'y nakikipaglaban na, at may isa din na malakas at ito'y nakikipaglaban sa kanilang huling pader, kaya dali-dali nila itong pinuntahan para ito'y kanilang makita, at sa kabilang banda naman habang kinakalaban ng ating bida ang 2 halimaw ay napabagsak niya ang mga ito at namuo dito ang alikabok sa pinangyarihan,
At pagkababa ng ating bida galing sa ere ay unti-unti nang nawawala ang alikabok, ngunit naramdaman ng ating bida ang pagbangon ng mga ito at ito'y buhay pa pala, at sa pagbangon nito ay sa isip-isip ng ating bida na alam nito na hindi ganoon kadali patayin ang mga D-rank na kalaban nito. At habang naghahanda ang ating bida sa atakeng gagawin ng kalaban ay binalak ng ating bida na gamitin lang ang kanyang lakas, gayong napansin nito na sa tuwing nakikipaglaban ito ay lagi siyang umaasa sa kanyang kapangyarihan, at ang kanyang pakikipaglaban ay nangangalawang na, kaya balak niyang hayaan na lang ang kanyang katawan na makipaglaban, at sa paghahanda ng ating bida ay sinabi na nito na ito'y umpisahan na nila, at umatake na ng magkasabay ang dalawang ngunit sa paglusab ng dalawa ay madali lang itong naiiwasan ng ating bida, at sa pagtalo ng ating bida ay sa isip-isip nito na madami pang D-rank na katulad nito ang lalabas, sa kadahilanang ang mga halimaw ay pinabilis ang kanilang pag-evolve kaysa sa dati nitong buhay, at napatanong ang ating bida kung ang dahilan ba kaya bumilis ang pag-evolve ng mga ito ay dahil sa Skynet o mga disaster na organisasyon, at iniiwasan pa rin ng ating bida ang mga atake nito. At sa lalim ng pag-iisip nito ay napagtanto nito na kung ang dahilan ba nito ay ang kanyang evolution tree, at napasigaw ang ahas na halimaw. Sa pagsigaw nito ay akmang kakagatan na nito ang ating bida. At habang ito'y nag-iisip peren ay pumasok sa isip nito na kung gayon ay hindi siya pwedeng mapang-iwanan. Dahil sa ang misteryosong organisasyon ng Skynet ay batid nito na ito'y mas lalong lumalakas. At naapakan ng ating bida ang nguso ng ahas sa pagkakakagat nito. At pagkalingon ng ating bida sa kanyang likuran ay nasa likod na din pala nito ang isang buwayang halimaw, ngunit nagawa peren ng ating bida na pigilan ang magkasabay na atake nito, at habang sinasalag ng ating bida ang atake ng dalawang halimaw ay napagtanto ng ating bida na mas kailangan niya pang lumakas, dahil sa kailangan nitong protektahan ang kanyang nakababatang kapatid at ganun din ang mga tao na nasa kanyang tabi, at sabay umikot sa ere ang ating bida. At sa pagkakaikot nito ay naghanda na ito ng isang malakas na atake, ginamit na nito ang kanyang buong lakas, at sa paggamit ng ating bida sa buong lakas nito ay bumagsak ang buwayang halimaw, at sa pagbagsak nito ay lumabas ang system at nagsabi na napatay na nito ang kanyang kalaban, at sa pagbagsak ng halimaw na buwaya ay namuo dito ang pagsabog sa pinangyarihan at habang pinapanood ito ng mga sundalo ay nagulat ang mga ito sa kanilang nasaksihan, gayong ginamitan lang ng ating bida ito ng suntok, at hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita, at dagdag na tinanong nito kung nagkamali ba siya sa kanyang nakita, at sagot na sinabi ng isa nitong kasama na hindi ito nagkamali sa kanyang nakita gayong parehas sila nang nakita na ginamitan lang ito ng ating bida ng isang suntok, at sa paglabas ng ating bida ay napatanong ang sundalo kung ito ba ang kanilang tagapagligtas, at sa pagkakasuntok ng ating bida sa halimaw ay sa isip-isip nito na hindi ito makapaniwala sa kanyang totoong lakas. At dagdag na sinabi ng ating bida na ito na ang susunod at habang hindi pa nakatayo ang ahas na halimaw at halatang ito'y takot, gayong naramdaman nito na malaki ang agwat nito sa ating bida, kaya dali-dali itong tumakbo at tumatakas, at sa pagtakas nito ay napunta ang ating bida sa uluhan nito at sinabi ng ating bida na napansin na din pala nito ang kanilang agwat ng lakas, at nagulat ang ahas na halimaw gayong nakatayo na pala sa uluhan nito ang ating bida, at sabay tinapos na ito ng ating bida. At nag-notify na ang system sa pag-notify ng system ay nakatanggap ang ating bida ng 600 na puntos. At makalipas ang ilang sandali ay bumalik na ang ating bida kung saan ang mga sundalo at inutos nito na sila na ang baalang kumalaban sa mga natitirang zombies, at sang-ayon na sagot naman ng mga sundalo, at nagpasalamat din ito sa ating bida at pinuri nila ito sa pagiging malakas nito. At sa pagpasok ng ating bida sa gusali ay sinabi ni Commander Huang na totoo nga ang bali-balita nito tungkol sa pagtawag nito ng Diyos ng Digmaan, at namangha si Commander Huang sa lakas na pinakita nito. At napatanong ang ating bida kung paano niya nalaman ang tawag ng mga tao sa kanya. At sagot na sinabi ni Commander Huang na nakausap nito ang kanyang commander kaya nalaman nito na ang ating bida pala ang kanilang tagapagligtas at tinagurian itong Diyos ng Digmaan. At binati niya ito sa pagtalo ng dalawang D-rank na halimaw, at sagot na sinabi ng ating bida na tawagin niya na lang ito sa kanyang pangalan, at tinanong din ito ang sitwasyon ng kanilang himpilan, at sinabi ni Commander Huang ang kanilang sitwasyon, pinakita nito ang kanilang mapa, kung saan ang mga zombies, at ang mga zombies ay nagkalat sa 7 grupo at sa area 1 kung saan ang kanyang mga kasamahan ay napipigilan nila ito kaya walang problema ngunit kailangan pa nila ng mga tauhan para depensahan ang area 2 gayong gumagawa ng kakaibang paggalaw ang mga zombies.
kaya nasa delikadong sitwasyon pa rin ang kanilang himpilan. At sagot na sinabi ng ating bida na kulang ang kanyang mga tauhan para patayin ang mga ito gayong ito'y nasa 7 grupo, at dagdag na sinabi ni Commander Huang na nanghingi na sila ng tulong sa ibang himpilan at nasa 1,000 mga hukbo ang pinadala nito ngunit kailangan pa nila ng oras, at tinanong ng ating bida kung kailan dadating ang mga ito, at sinabi ni Commander Huang na aabutin ng umaga bago ito makarating, at sa isip-isip ng ating bida na ang hukbo na tinawagan nitong tulong ay ang kanyang binugbog na hangal, at sabay nagpaalam ang ating bida na kailangan na niyang puntahan ang kanyang mga kasamahan, at makalipas ang ilang oras ay dumating na ang umaga at ito'y ika-alas 5:30 na ng umaga, at batid dito na nahihirapan na si Zinyo sa kadahilan ng tuloy-tuloy ang pakikipaglaban nito. Ganun din sila Siyake at mga kasama nito at sinabi ni Siyake na sobrang napakarami ng mga zombies at parang hindi ito nauubos, at sinabi din ni Zinyo na paubos na ang kanyang enerhiya. At sabay dumating na din ang ating bida at humingi ito ng pasensya gayong natagalan ito sa kanyang pagbalik, at nagulat sila Siyake at Zinyo gayong nakabalik na ito. At maya-maya pa ay may narinig silang sasakyang panghipapawid at napatanong si Zinyo kung sino ang mga dumating, at sagot na sinabi ng ating bida na ito ang kasamahan ng mga hangal na tinalo niya, at sa pagdating ng mga sasakyan nito ay sinabi ng isa nitong kasama na may nakita silang mga tao sa ibaba ng kanilang sasakyan, at dagdag pa na sinabi nito na parang hindi ito galing sa himpilan ng CCT. At tinanong nito si Muyu kung kailangan ba nila itong kunin, at sagot na sinabi ni Muyu na pabayaan nila ito gayong napansin din nito na hindi mga normal na tao ang mga ito, kaya kailangan muna nilang pumunta sa himpilan para magbigay ng report, at inutusan din niya ito na tawagin ang buong hukbo nila na awaken at sumali na sila sa pakikipaglaban at paksain ng mga zombies. At sa pagsang-ayon nito ay nagsibaba na ang mga awaken nila na hukbo para sumali sa laban, at habang tinitignan ito ng ating bida ay napag-isip-isip nito na kailangan na nilang umalis at pumunta sa himpilan gayong ipaubaya na lang nila ang pagtapos sa mga natitirang zombies, at sang-ayon din si Zinyu sa sinabi ng ating bida gayong napagod na rin ito at kailangan niya magpahinga. At habang nakarating na sila sa himpilan ay sinabi ni Zinyo na nakakatakot ang mga grupo na zombie sa kadahilanang wala itong tigil sa paglusob at hindi ito makapaniwala na nakayanan ito ng ating bida na pigilan ito ng mag-isa, at sinabi ng ating bida na magaling ang kanilang ginawa. Gayong kaka-evolve pa lang nila sa pagiging E-rank ngunit malaki ang kanilang naitulong sa pagpigil ng mga zombies. At sarkastikong nagsalita si Muyu na kung nagsasaya ba ang mga ito sa kanilang huling kaluwalhatian, at humingi ito ng pasensya kung nakikisabat ito sa kanilang usapan. At nagpakilala ito sa ating bida at mga kasamahan nito na siya ang leader sa himpilan ni Commander Yan Huang na ipinadala para tulungan ang shelter, at narinig din ito na sinabi ni Commander na sila ang tumulong sa himpilan para pigilan ang mga zombies, at ito ay nasa D-rank na antas at ang kakayahan nito ay ang pag-obserba sa kalaban kung saan ang mahinang bahagi ng kalaban, at ito ang kapatid na binugbog ng ating bida, at tinanong ito ng ating bida kung balak ba nitong maghiganti, at sa pagsasalita ng ating bida ay natukoy nito na ito pala ang bumugbog sa kanyang kapatid, at sinabi nito na wag itong mag-alala gayong ang kanyang ipinuntad dito ay ang pagtulong sa himpilan na ito na pigilan ang mga zombies. Ngunit pagkatapos nito ay balak nitong makipag-sparring sa ating bida, kaya ipinatawag niya ang ating bida, dahil kailangan nilang magplano sa kanilang magiging stratehiya, at sagot na sinabi ni Anya na sila ay nakikipaglaban ng buong gabi at bakit nila ito inaanyayahan, at napatingin ito ng masama kay Anya, at natakot si Anya sa pagkakatitig nito at ito'y nagtago, at sagot na sinabi ng ating bida na sapat na siya para kalabanin ito ng mag-isa. Kaya inutusan niya ang kanyang mga kasama na pumarito na lang ito at magpahinga, at dagdag na sinabi ng ating bida na babalik rin ito kaagad, at habang papalakad ang ating bida at si Muyu ay nakilala ito ng sundalo at sinabi na iyon ay si Muyu na siyang ikadalawa sa rangkang ng ability, at namangha sila gayong hindi nito akalain na magpapadala ito ng isang katulad niya na nasa ikalawang rangkang, kaya naging kampante na ang mga sundalo na maliligtas na ang kanilang himpilan. At dagdag din na sinabi ng isang sundalo na ang ating bida ay malakas din sa kadahilanang tinalo nito ang dalawang D-rank na halimaw na magkasabay ng siya lang mag-isa, at sinabi din nito na kung gayon ay maaaring malakas pa ang ating bida kaysa kay Muyu, at pinatahimik ito ng kanyang kasamahan gayong baka marinig ito ni Muyu, at sagot na sinabi nito na hindi niya iyon maririnig gayong nasa malayo na sila, ngunit sinabi ng kanyang kasamahan na may kakayahan si Muyu na pag-obserba kaya tumahimik na lang ito. Kaya napatingin na lang si Muyu ng masama sa mga ito,
At sabay sinabi ni Muyu na parang nagugustuhan ito sa mga tauhan ng himpilan gayong pinupuri nila ito, at sagot na sinabi ng ating bida na dahil sa pagiging mabait lang ng kanyang itsura, at sa pagdating ng ating bida at ni Muyu sa opisina ni Commander ay pinaupo niya ang mga ito at nagpasalamat ito sa ating bida sa ginawa nitong pagtulong, at tinanong ni Commander kung ano ang gusto inumin ng mga ito, at sagot na sinabi ni Muyu na gusto niya ng kape. Ngunit sagot naman na sinabi ng ating bida na wala na siyang kailangan pa kaya umpisahan na nila ang kanilang pag-uusapan, at sang-ayon naman na sinabi ni Commander na kailangan na nilang umpisahan ang kanilang pagpupulong. At nagtataka si Muyu sa kadahilanang pinapabore nito ang bawat sinasabi ng ating bida, at pinaliwanag na ni Commander Huang ang kanilang nalaman tungkol sa kanilang pag-iimbestiga, dahil sa na-corner nila ang mga matataas na antas ng zombie sa lokasyon na ito. At ito ay ang sa first area at nakita nila na may D-rank sila na makakalaban, at may 3 E-rank ito na kasama, at ito ang kanilang leader, at sinabi ni Muyu na kung ganun ang kailangan lang nila ay patayin ito at matatapos na din ang lahat, at sagot na sinabi ni Commander Huang na tama ang sinabi nito gayong pag namatay ang kanilang leader ay hindi na magiging banta ang mga matitirang mahihinang zombies, at kung pagtutulungan nila ito ay siguradong mananalo sila. At sagot na sinabi ni Muyu na ang kanilang hukbo ay masyadong madami kaya ayaw nito na mapinsalaan ang kanilang hukbo kaya balak ni Muyu na siya ang kakalaban sa isang D-rank na halimaw. At ang 3 halimaw na E-rank ay tinanong niya ang ating bida kung kaya niya ba itong mag-isa. At sagot na sinabi ng ating bida kung ganun ang napag-usapan ay wala itong problema sa kanya. At sabay sinabi din ni Muyu gayong pumayag ang ating bida sa kanilang usapan ay gagawin na nila ito sa ganoong paraan. At tumayo na ito sa pagtayo ni Muyu ay sinabi nito na kailangan nila itong tapusin ng mabilisan, at dagdag pa na sinabi nito na kung hindi nito kayang kalabanin ang 3 E-rank ay gumawa ito ng paraan na patagilan ang kanilang laban habang hindi pa siya tapos sa pakikipaglaban-laban sa D-rank, at siya na ang bahala dito pag natalo na niya ang isang D-rank, at sa pag-alis nito ay tumawa ito na nagmamayabang, at sa kabilang banda sa CCT frontline ay pinipigilan ng mga sundalo ang maraming zombies na papalusog. At sa pagdating ni Muyu at ang ating bida ay tinanong ni Muyu ang mga ito kung ano na ang kanilang sitwasyon at sagot na sinabi nito na kaya nila itong pigilan sa ngayon ngunit ito'y padami ng padami, at napatanong si Muyu kung saan ang pinuno ng mga halimaw, at sagot na sinabi nito na kailangan lang nilang lagpasan ang mga grupo ng zombies at matutunton na nila kung saan ang kanilang pinuno, at dagdag na sinabi nito na may makikita silang gusali pagkatapos nilang malagpasan ang mga grupo ng zombies. At sinabi ni Muyu sa ating bida na mauuna na siya, at kung kaya nitong sumabay ay dapat mabilis din ito, at napabuntong hininga na lang ang ating bida sa pagyayabang ni Muyu at sa pag-asta nitong arrogant. Sa kabilang banda naman kung saan matatagpuan ang pinuno ng mga zombies, ito ay isang pusa, at ang kakayahan nito ay pagpasok sa dimensyon, at may 3 kasama din ito na mga E-rank, at sinabi ng pusa na kanilang pinuno na may paparating na mga tao papunta sa kanila. Kaya inutusan niya ang mga ito na puntahan ito, at sa pag-alis ng 3 E-rank ay pinalabas na ng pinuno nila na pusa ang kanyang kakayahan, at gumawa ito ng parang isang portal sa kabilang dimensyon, at pumasok na ito, at sa kabilang banda naman kung saan ang ating bida at si Muyu, at hindi inakala ni Muyu na makakahabol sa kanya ang ating bida, at sinagot ito ng ating bida para asarin, kung hindi siya karapat dapat bakit nagawa ng ating bida na babbogan ang kanyang kapatid. Nagalit si Muyu sa kanyang narinig, ngunit natigilan sila gayong naramdaman din ng ating bida na may paparating na, at sa pagdating ng 3 E-rank ay sinabi ni Muyu na ang lahat ng ito ay nasa E-rank lamang at wala ang kanilang pinuno dito, at sabay sinabi ng ating bida na gawin na nila ang kanilang pinaplano, at siya na ang bahala sa mga ito, at sang-ayon din na sinabi ni Muyu sa ating bida, at dali-dali na itong umalis. Sa pag-alis ni Muyu ay nabigla ang isang gorilla na halimaw, at balak niya sana itong pigilan ngunit pinigilan siya ng ating bida at sinabi na siya lang ang makakalaban sa mga ito, at sabay sinuntok na ito ng ating bida sa pagsuntok ng ating bida ay napatumba niya agad ito. At nagalit ang mga kasamahan nito gayong sa pag-atake ng ating bida sa kanilang kasamahan, at bigla na itong sumugod sa ating bida habang ang ating bida ay kalmado lang at inaantay ang pag-atake ng mga ito. Sa kabilang eksena naman kung saan si Muyu, hinahanap nito ang gusaling binanggit ng kanyang tauhan dahil doon daw makikita ang pinuno ng kalaban at natagpuan na niya ang gusaling tinutukoy nito, at narinig ni Muyu na may pinatay na 2 D-rank ang ating bida nang siya lang mag-isa, kaya kailangan din niya na matalo ang D-rank na ito para makuha niya ang tiwala ng commander,
at para magawa niyang ipaghiganti ang ginawa ng ating bida sa kapatid nito, at sa lalim na pag-iisip ni Muyu ay bigla itong nagulat gayong may umaatake na sa kanya, ngunit nagawa niya peren itong iwasan. Sa pag-atake ng kalaban ay napatanong si Muyu kung saan nanggagaling ang atakeng iyon, sa kadahilanang wala siyang nakikita ni anumang kalaban, at napagtanto ni Muyu na baka may abilidad itong hindi nakikita, at maaaring ito'y nagtatago lang, at kung ganun ay hindi nito magagamit ang kanyang abilidad na pag-obserba gayong hindi niya nakikita ang kalaban, at maya-maya pa ay namuo sa uluhan nito ang isang portal, at bigla itong umatake, at buti ay nasalag ni Muyu ang atakeng ginawa ng kalaban at nahihirapan ito sa kanyang kalaban gayong walang kwenta ang kanyang abilidad sa kadahilanang hindi nito nakikita ang kalaban, at kung magpapatuloy na ganito ang sitwasyon ay wala siyang tsansang manalo. At sabay pumikawala na naman ng isang atake ang kalaban sa pagkakataong ito ay napinsalaan nito si Muyu, at napaatras si Muyu sa pagkakapinsala nito, at batid ni Muyu na nasa delikadong sitwasyon ang kanyang kalagayan ngayon, at sa isip-isip nito ay napagtanto nito na malaki ang kanilang agwat gayong parehas lang sila na nasa D-rank, at sabay winisiwas ni Muyu ang kanyang sandata para palabasan ang kanyang kalaban. Ngunit sa pagpapatuloy nito ng pagwasiwas ng kanyang sandata ay tinignan lang ito ng kanyang kalaban sa dekalayuan at maya-maya ay pumasok na ulit ito sa kanyang dimension portal, at gumawa na naman ng isang atake mula sa likuran ni Muyu, at sa pag-atake nito ay nataman nito si Muyu at ito'y napabagsak niya, at sa pagkakabagsak nito ay bumangon peren ito at sa isip-isip nito na nakaya ng ating bida na kalabanin ang dalawang D-rank ngunit siya ay hirap na hirap sa iisang D-rank lamang. Kaya napagtanto nito kung ganoon ba kalaki ang agwat niya sa ating bida, at akmang pumikawala na naman ng kasunod na atake ang kalaban, at sa pagkakasalag niya gamit ang kanyang espada ay naputol ang kanyang sandata at sa isip-isip nito na ito na ang kanyang magiging katapusan, at hindi ito makapaniwala na dito magwawakas ang kanyang buhay. Ngunit may nagsalita na iyuko nito ang kanyang mga ulo, at sinunod niya ang sinabi nito kaya lumuhad ito. At sa pagkakaluhod nito ay sinalag ng ating bida ang atake ng kalaban gamit ang shadow break nito, at sabay sinabihan ng ating bida si Muyu na wala itong laban sa kanyang kalaban kaya umatras muna ito, at napatanong si Muyu kung bakit ito nandito, kaya nagtaka ito at napatanong ulit, kung napatay na ba nito ang tatlong E-rank na kanyang nakalaban, at sa pag-atake ng halimaw gamit ang dimension portal nito ay nagawa ng ating bida na salagin ang atakeng ginawa nito. At napagtanto ng ating bida na dimension portal pala ang kapangyarihan nito kaya walang kalaban-laban si Muyu sa abilidad nito, at bibihira lang ang ganitong abilidad, hindi gaanong nakakatamaw ng pinsala ang bawat atake ng kalaban ngunit pag ginamitan ito ng kasabay na dimension portal ay nakakatakot gayong kailangan mong alamin kung saan ito aatake. At nahawakan ng ating bida ang kamay nito, at hinatak ito papalabas sa portal, at sa paglabas ng katawan nito ay napansin ng ating bida ang kahinaan nito gayong sa paglabas ng katawan nito ay naisip ng ating bida na madali na lang niya itong matatalo, at sabay sinugod na ito ng ating bida gamit ang kanyang shadow break, at nabigla ang pusa gayong nasa harap na nito ang ating bida at sabay pumakawala na ng isang atake ang ating bida gamit ang kanyang sandata, at sa pagwasiwas ng ating bida sa sandata nito ay nataman ang halimaw na pusa. At nagulat si Muyu sa kanyang nasaksihan gayong nataman niya ito ng walang kahirap-hirap, at dahil sa natamo nitong pinsala ay sinabi ng ating bida na hindi na nito magagamit ang kanyang dimension portal, at galit na nakatingin ang halimaw na pusa sa ating bida, at maya-maya pa ay biglang lumaki ang katawan ng pusa, nagulat ang ating bida gayong napapalibutan ng malakas na aura ang isang pusa, at sa paglaki ng pusa ay nag-evolve ito sa C-rank gamit ang berserk nito na abilidad. At napagtanto ng ating bida na ginamit nito ang kanyang berserk na abilidad bago ito mamatay, at ang kakayahan nito ay katulad ng disaster na kanyang nakalaban, na kaya nilang mag-evolve ng isang antas bago ito mamatay, at napatanong ito kung may relasyon ba ito sa organisasyon ng disaster, at dito na magtatapos ang ating kabanata mga Lodi, pa-like and subscribe mga Lodi, more thanks.